Si Miss Reika at Asen ay lumapit upang muling magsama ang Slayer. Ngayong tapos na ang misyon, babalik na yata si Roshan the Slayer sa pagiging Roshan na ama. Nagsimulang tumulo ang luha ni Miss Reika nang makita ang kalagayan ng kanyang papa. Magkayakap ng mahigpit ang mag-ama, nakahanap ng ginhawa sa mga bisig ng isa't isa. Nabigo si Roshan 25 taon na ang nakalilipas, ngunit tila hindi ganoon kalupit ang langit para ulitin ang sakit na natamo niya noong araw na iyon. Ang malambot na sandali ng pakiramdam na hindi na sila magkikita muli sa pagyakap sa isa't isa ay hindi masisira ng maliit na pulang orc na sumisigaw na parang baliw mula sa malayo. Hawak ang malakas at dagwang golden Spartan helmet na yun ay ang lumuluha ng mga mata ng isang ama na nais lamang naligtas at maayos ang kanyang anak. Habang hawak-hawak ang dagwang malaking lalaki patayo, sinabi lang ni Mr. Asen sa kanya na kailangan na nilang makaalis sa lugar na ito. Ang Slayer ay nangangailangan ng magandang pahinga at kailangan niyang gamutin ang kanyang mga sugat. Ang daming sugat niyan. Ang malaking tao ay hindi tumitigil sa paghanga kay Asen. Tumayo si Miss Reika sa kabilang panig na ay nalalayan ang kanyang ama at sumingit na kailangan din nilang gamutin ang mga sugat ni Asen. Maaaring mas kaunti ang mga sugat niya, ngunit patuloy pa rin ang pagdurugo niya. Parang may mga internal issues din siya. Gayunpaman, nakaramdam ng hiya si Asen sa sakit habang si Roshan ay tahimik na nakikipaglaban sa kanyang libu-libong hiwa ng walang pagsilip. Samantala, ang Goblin Gang ay nakahandusay sa sahig na nagkukunwaring patay na sila sa takot na patay na talaga. Kahit na napakasimple gaya ng paghiga at hindi gumagalaw ay mahirap para sa mga hanggal na ito. Palaipat-lipat sila sa hindi magandang posisyon habang natatakot sa kanilang buhay. Habang si Asen at ang iba ay papalapit sa kanila, si Gul ay patuloy na nag-aalboroto habang tinatanong si Ran kung saan itinago ng mga duwende ang kanyang mahal na taong gula. Nakita ng matandang si Asen na si Ran ay may suot na mapaglarong ngiti habang ang kanyang pulang munting kaibigan ay galit na nakatapak sa lupa. Sa wakas ay isiniwalat ng Dark Elf na hindi kailanman ninakaw ng mga duwende ang mahalagang backpack ni Gul. Natawa pa siya sa panluloko sa maliit na lalaki na parang tanga. Si Gul ay natututo ng maraming tungkol sa pagkakaibigan kamakailan. Una, sinuntok siya ng isang racist Goblin King. Tapos niloko siya ng Dark Elf. Habang ang bata ay nagraranteng, si Ran ay nakabisado na ang paglalagay ng kanyang laway shield para protektahan ang sarili mula sa dura ni Gul. Panunukso niyang tumakbo palayo, sinabihan si Lomi na gawin din yun habang hinahabol sila ni Gul. Nang makita ang lahat ng ito, hindi siya makapaniwala sa mga batang ito. Nagpunta sila sa digmaan at halos walang awa na pinutol ang mga matataas na antas ng goblins. Pero parang wala lang sa kanila ang nangyari kanina. Ngumiti lang ng pilit si Asen at nagpasya na muna silang umuwi. Habang ang Dark Elf at Orc ay nagpatuloy sa kanilang laro ng galit na tag. Sa wakas ay umalis na ang party at ang natitira na lang sa Wiresha ay ang mga bakas ng kanilang kasiyahan sa kisame at ang mga putol-putol na katawan ng mga residente sa lupa. Si Elder Gans ay naiwang buhay ngunit lubhang na trauma. Si Hades at ang kanyang piling puwersa ng Welga ay pinasok ng dagger ni Ran. Ang lahat ng mga haligi ng Wiresha ay nawasak. Naramdaman ng matanda ang kawalan ng pag-asa sa kanya. Sa tingin niya ay tapos na. Nasira ang lahat ngayong patay na ang bagong hari. Umupo siya sa tabi ng talon. Ito ay isang plano na 25 taon nang ginagawa, at ito ay nawala sa loob lamang ng isang gabi, ang pinakamahalagang gabi noon. Habang siya ay nalulunod sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa, tila may kung anong kilusan kung saan ang haring duwende ay inilibing sa mga guho ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Nagsisimula na itong magmukhang ang 2.5 dekada na plano ay hindi pa tapos. Isang malakas at nakakakuryenteng aura ang nagsisimulang lumabas mula sa mga labi. Lumakas ito ng lumakas hanggang sa isang pagsabog ang lumakas. Nilipad nito ang lahat ng mga nasira na ikinagulat ng matanda. Sa likod ng alikabok ng sumabog na mga guho, isang gintong sungay ang dahan-daang umusbong. May lumabas sa lahat ng labi na parang ipinanganak siyang muli. Isang makapangyarihan at makaharing aura ang pumaligid sa kanya na hindi kailanman nangyari noon. Buhay si King Boss Kai. Ang kanyang panga at isang bahagi ng kanyang mukha ay nagulo, ngunit siya ay buhay. Sa tuktok ng kanyang ulo ay ang nangingibabaw na natapos na gintong korona na nagpapahiwatig ng isang matagumpay na pag-akyat sa pagkahari. Ang hari ng Goblin ay opisyal na muling isinilang. Bumangon na si King Boss Kai mula sa libingan kung saan siya inilibing ng ghoul. Bumalik sa labasan ng Wordia, wala ni isang duwende ang makikita sa paligid.
Ang mga kasiyahan, musika, at maingay na mga tinig ay hindi rin matagpuan o marinig. Napansin ni Nomiya ang nakakagulat na tahimik na kapaligiran sa paligid kung saan gaganapin ang pagdiriwang ng hari. May kutob ang gold-ranked adventurer at tumakbo pasulong upang kumpirmahin kung ano ang nasa isip niya. Sumunod naman si Red, tinanong si Kuya Nomiya kung ano ang nangyayari. Nakumpirma ang kanyang mga hinala. Late na pala sila dumating. Masyadong huli. Ang natitira na lang sa dating masayang Wordia ay ang mga labi ng hindi mabilang na mga duwende na nagkalat sa lupa. Tungkol naman sa mga natitirang duwende na nabubuhay pa at sumipa, tila nagpasya silang talikuran ang kanilang lungga at magkaroon ng pagtitipon sa labas. Ang mataba at maikling elder ay nakaligtas sa pagsubok sa loob at ngayon ay nakatayo sa gilid ng bagong pinuno, nagtatanong kay King Boss Kai kung ano ang kanilang gagawin mula sa puntong ito. Bilang bagong monarka na nakamit ang perpektong anyo ng hari, kahit na sa lahat ng madugong pagpapapangit sa kanyang mukha, ang kanyang unang utos ay simple. Maghihiganti na sila, magsisimula sila sa pamamagitan ng pagkuha ng higit pang mga duwende, pagtaas ng kanilang bilang hanggat maaari. Pagkatapos ay hahanapin nila kung saan natutulog ang Slayer at ubusin ang kanyang anak na babae sa harap niya. Gustong tiyakin ni Boss Kai na mabagal at masakit ang pagkamatay ng Slayer. Kung tungkol sa maliit na orc na yon, hindi niya magawang isipin o sabihin ang pangalan ni Ghoul nang hindi naaalala ang kahihiyan. Gusto niya ring patayin ang orc na yon. Sa maliit na bilang na nakaligtas sa massacre, mukhang nabawi ng mga duwende ang kanilang motibasyon at gutom. Lalo pa ngayong mayroon na silang ganap na pinuno. Habang nangyayari ang pulong na yon, may nagsimulang gumalaw mula sa likod ng mga palumpong. Napansin ni Boss Key ang bahagyang kaluskos na yon at inutusan ang sinumang nasa likod nito na huminto at magpakita ng sarili. Casual na binuksan ng figura sa likod ng mga palumpong ang mga dahon upang ibigay sa hari ang kanyang mga kahilingan. Ngunit tila ang estranghero na ito ay hindi nakakaramdam ng kahit anong takot o pagpapasakop sa hari. Ang lumabas mula sa pagtatago ay isang misteryosong may hood na figure na nakasuot ng light armor. Siya ay may isang uri ng talam sa kanyang baywang, at siya ay tila ang kanyang katawan ay hinulma mula sa mga anino. Sa likod ng madilim na hood ay walang emosyong mga mata na naglakas loob na tumingin ng diretsyo sa direksyon ng hari. Tila ang karamihan sa gang ng duwende ay mayroon pa ring matagal na takot para sa Slayer sa likod ng kanilang isip. At ang misteryosong figurang ito ay may parehong guwang na mukha gaya ng kay Rashan. Ang bagong hari ay tumalon mula sa kanyang improvised na entablado at siya ay nawala sa isang mabilis na segundo. Isang hampas ng siko ang ginawa niya sa mukha ng kanyang mga nasasakupan na parang hindi sila kailanman nakipagsapalaran, sumayaw, at kumanta bago siya umakyat. Pinadugo niya ang isa sa kanyang mga tao sa maling pagtawag sa kanya bilang Boss Key lang at hindi King Boss Key. Sumunod na dumating ang misteryosong anino na lumitaw ng wala saan. Lasing na sa kapangyarihan, hindi pa rin natuto ang batang hari ng kanyang leksyon at walang galang na tinawag ang lalaking hungkag ang mukha. Iniisip ng hari na ang figurang ito ay malas lamang sa pagpapaalala sa kanya ng mukha ng Slayer na yun at ang Slayer ay talagang nabaliw sa kanya at sa buong natitirang tribo. Hindi rin nagsasalita ang anino na ito. Isa pang katangian upang ipaalala sa lahat ang tahimik na Slayer. Tumahimik lang si King Boss Key habang tinatakot ang figura. Kahit na hindi kumpleto ang kanyang mga ngipin at gulo sa kaliwang bahagi ng mukha, ipinagmamalaki pa rin ng batang monarch na ipaalam sa lahat na siya ang hari. Bilang tugon sa pagmamataas na ito, dahan-daang nagsalita ang guwang na lalaki. Binibigyang diin ang bawat salita habang ginagawa niya ang kanyang paggalaw. Sa isang fraction ng isang segundo, kinuha niya ang kanyang maitim na talam mula sa scabbard at hiniwa at diced lahat ng bagay sa agarang paligid. Wala man lang nakakita kung ano ang hitsura mismo ng talam sa kung gaano kabilis ang pamamaraan. Ang bawat duwende na naglakas loob na tumayo sa likod ng kanilang hari ay nanatili sa kanilang mga paa. Ngunit ang lahat mula sa puntong yun pataas ay ginutay-gutay sa 1,000,000 piraso. Hindi rin nakaligtas ang mayabang na hari. Nawala niya ang kanyang maluwalhating kumpletong korona, ang kanyang kapa, at lahat ng malayuang nangangahulugan ng kaluwalhatian. He mocked the mysterious hollowed figure for being silent, and it looks like he'll shut the hell up too. This time it'll be for good habang ang dugo ay malayang umaagos mula sa kanyang lalamunan na nahiwa. Gusto lang ng nakahod na eskrimador na ito na ipikit ang bibig ng hari ng duwende, at ginawa niya yun sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa lalamunan ng bagong umakyat na Boss Key.
Pagkatapos ay naglakad siya sa gitna ng mga naputol na paa ng mga duwende na nang-ahas na hamarang sa kanyang daan. Nabahira ng pinaghalong dugo at lakas ng loob ang anino niyang paa. Ang natitirang mga duwende, ang matandang goblin gang ni Boss Key, ay nanginginig sa takot habang pinagmamasdan ang nakahod na eskrimador na mabagal na kusang hakbang pasulong. Ang nasa likod ng madilim na takip na iyon ay isang kumpleto at lubos na misteryo. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi ito ang tipo ng lalaki na iniinis mo. Nabawi lang ng tatlong matatanda ang isang bagong pag-asa para sa kanilang uri, ngunit ito ay naalis sa isang iglap muli. Ang lahat ng iyon ay dahil lang sa sobrang arogante ng kanilang bagong hari at hindi kayang pigilan ang kanyang ego para sa kanyang ikabubuti. Ang lalaking may takip na espada ay nagsimulang magsalita ng banyagang wika na hindi naiintindihan ng mga matatanda. Humingi ng paumanhin ang matanda dahil hindi niya gaanong naiintindihan ang tinatawag na lumang wika. Ngunit labis niyang gustong pakalmeyin ang misteryosong figura na talagang humahawak sa kanilang buhay. Ang gusto ng nakahod na eskrimador ay talagang simple. Gusto lang niyang malaman ang lokasyon ng Orc Village kung saan nakatira ang Beastmaster. Naglakas loob si Elder Kanu na ibuka ang kanyang ignorante na bibig sa ganitong oras. Iginiit niya na hindi nila sasabihin sa eskrimador ang impormasyong yun dahil pagkatapos na patayin ang kanilang hari, wala na silang mawawala ngayon. Nang kumilos muli ang nakahod na eskrimador, ang napakalaking rock formation sa likod kung saan nakatayo ang mga matatanda ay naputol sa maraming perpektong piraso. Ang pagkakita ng ganoong uri ng malakas na pananakot ng malapitan at personal ay mabilis na naisara ang lumang bitag ni Elder Kanu. Sa sandaling ito napagtanto nila na wala silang kapangyarihang makipagkasundo laban sa isang tao sa antas ng kapangyarihang ito. Simpleng sagot lang ang gusto ng nakahod na eskrimador sa kanyang simpleng tanong, o lahat sila ay maaaring sumama sa hari at sa iba pang handal na mga duwende sa kabilang buhay. Si Elder Kanu ay masyadong natigilan at natatakot na ibuka pa ang kanyang handal na bibig. Lumapit si Elder Gan para ipaliwanag na hindi pa sila nakapunta sa teritoryo ng orc, ngunit nakakita sila ng mga orc na dumadaan patungo sa hilaga. Kaya't dapat na matatagpuan ang mga ito sa kalapit na mga bundok. Kahit na nakuha na niya ang sagot na hinahanap niya, ang nakahod na eskrimador ay tinaga pa rin ang kalahati ng ulo ni Elder Gan. Ang dalawang natitirang matatanda ay nagmamadaling nagsusumamo para sa kanilang buhay, iginiit na ito lang ang alam nila at nagsasabi sila ng totoo. Sa wakas, ang enigma na ito ay tumalikod upang pumunta sa kanyang sariling paraan pagkatapos na sirain ang anumang anyo ng pag-asa para sa Tribong Goblin na bumangon muli sa loob lamang ng ilang segundo. Ang tanging nasa isip niya ay ang Rumord Legendary Beastmaster. Bumalik sa loob ng wire siya, ang mga taong adventurer ay nasa isang literal na pagtigil sa isang segundo. Si Red at ang kanyang partido, kasama ang Newbie Cross, ay hindi pa nakakita ng ganitong uri ng pagpatay. Nabawi ng pinuno ng partido ang kanyang kalmado at tinanong si Nomiya kung may nakita siyang gumagalaw pa rin. Ngunit sa mas malalim na pagsisiyasat, tila walang sinumang buhay sa puntong ito. Ang mga goblins at hobgoblins ay parehong pinutol ang kanilang mga paa. Pumangit ang katawan, naputol ang mga arterya, isa itong massacre. Kinumpirma ni Nomiya na isa lamang itong patay at tahimik na kuweba. Pero dahil sariwa pa ang mga bangkay ng duwende, kung anuman ang nangyari dito ay ilang oras lang ang nakalipas. Isang hindi pangkaraniwang bagay ang nagpawi sa buong tribo ng mga duwende at inilubog kaagad bago pa man matulungan ng mga adventurer. Hindi na kinaya ng baguhan na si Cross. Ibinato niya ang paningin at amoy ng dugo at bituka na nagkalat sa buong lugar. Kung sino man ang gumawa nito ay hindi normal. Mayroong nakakatakot na libu-libong mga patay na duwende dito. Nang makitang hindi kakayanin ng tiyan ng bagong lalaki ang eksena, lumingon si Red sa kanya at iginiit na kahit na ito ang kanyang unang paghanap, dapat magkaroon si Cross ng matigas na bituka upang makaligtas sa guild ng mga adventurer. Marami pang makikitang ganito ang bata mula ngayon, kaya mas mabuting masanay na siya at mabilis. Labis na determinado si Cross na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa karerang ito, kaya pinunasan niya ang dumi sa kanyang bibig at pinatigas ito. Gayunpaman, ang makita ang tanawing ito ay medyo isang malaking kaluwagan. Kung sila ang unang nakarating dito at talagang sinubukang labanan ang libu-libong mga duwende, ito ay maglalagay sa kanila ng tunay na problema. Maging si Nomiya, ang pinakamalakas sa grupo, ay sumang-ayon sa damdaming iyon. Kitang-kita niya na ang mga duwende na ito ay may sari-saring armas. Mayroong isang grupo ng mga hobgoblins na pinaghalo din sa kanila.
Sa ngayon, ang pagtutuon ng pansin sa misyon at pag-alam kung mahahanap nila ang mga bakas ng mga nahuli na batang babae ay prioridad. Ang pinakamasamang sitwasyon ngayon ay ang pagtingin sa paligid at wala nang mahahanap patungkol sa mga dalaga. Pinayuhan ni Red ang kanyang koponan na manatili sa pormasayon habang gumagalaw at sumusunod sa likod ni Nomiya. Mag-zoom out tayo ng kaunti at tingnan ang maaraw at mapayapang Boobies Orc Village. Ilang araw na ang lumipas mula noong Demon Intruder War at tila lahat ay bumalik na sa dati. Ang mga kwadra at kalakalan ay naging matatag na tulad ng dati. Ang pagbawi ng nayon ay medyo matagumpay. Sa kanilang matipunong mga build, mahirap paniwalaan na karamihan sa mga orc ay umaasa sa paghahanap buhay sa pamamagitan ng mga makamundong bagay. Kung tungkol sa muling pagtatayo ng lahat ng nawasak na infrastruktura, ang bahaging iyon ng pagbawi ay nagpapatuloy din ng walang sagabal. Ang bawat isa ay nakikibahagi sa anuman at gayunpaman ay magagawa nila upang mapakinabangan ang kahusayan ng mga pagsisikap sa pagpapanumbalik. Maayos na ang takbo ng mga bagay-bagay sa loob ng village proper, ngunit may ilang isyu na hindi pa nila nahahanap ang sagot. Kahit na ang pinakamahuhusay na tagabuo ng Boobies Village ay walang ideya kung ano ang kanilang gagawin sa napakalaking butas na iniwan ni Elder Gurren sa kanyang huling pag-atake. Isang ideya na maaaring gumana ay gamitin ang butas sa kanilang kalamangan upang pabagalin ang pag-usad ng mga demonyo kapag sila ay hindi maiiwasang magpasya na atakihin ang Boobies para sa paghihiganti. Sa katunayan, ang pinakadakilang tagabuo ay nagsimula ng magplano ng isang mahusay na diskarte para lamang doon. O anak, nandito pa rin ang sugo sa labas na masipag na tinutupad ang utos ng pinuno at matanda. Inatasan siyang magtayo ng bandila ng Boobies kung saan makikita ito ng lahat. Ang matandang Dr. Buta at ang kanyang magandang assistant na si Dura ay medyo mabagal na araw mula nang lumabas si Ghoul sa pakikipagsapalaran. Wala na silang regular customer ng bata. Ang restaurant ng auntie ni Ghoul ay umuusbong at nabawasan din ang stress niya nang hindi nagdudulot ng kaguluhan ng Ghoul sa bawat araw ng linggo. Sa likod ng lahat ng kapayapaan sa kakaibang munting nayon na ito, may hindi maiiwasang pagkawasak na dahan-daang kumukulo sa ibaba. Alam na alam yun ng mga nakatataas, kaya't ginawa nilang pabrika ng maramihang mga armas ang bawat panday sa nayon para sa lahat. Mga kalasag, broadsword, longsword, bawat uri ng talam na maaari nilang gawin. Gumagawa sila dahil ang posibilidad ng panibagong pagsalakay ng demonyo ay naging sandali na lamang. Ngayon, bumaba si Elder Gurren mula sa kanyang hamak na kubo upang personal na pangasiwaan ang mga pagsisikap sa paggawa. Siya ay may mayaman na karanasan pagdating sa digmaan, at walang sino mang mas kwalipikadong tumingin sa mga armas na kanilang ginagawa kaysa sa kanya. Siya ay may maisla na mga mata at tumpak na mga kasanayan sa pagtatasa pagdating sa mga sandata ng digmaan. Kaya, habang iniindayog ang isang mapagpanggap na talam mula sa mass production rack, natitiyak niya na hindi sapat ang ganitong uri ng kalidad. Kung wala si Gulfen, ang kanilang pinakadakilang panday, ang kanilang mga armas at baluti ay hindi kasing matalim at matibay gaya ng inaasahan nila. Alam ni Chief Garrett na kailangan nilang maghanda para sa pinakamasama, ngunit nalilito siya nang makitang ganito ka-teknikal ang matanda sa mga detalye. Tiwala rin ng pinuno na pagkatapos masampal, malamang na hindi na babalik ang mga demonyong iyon para makakuha pa. Gusto niyang isipin na nanginginig na sila matapos makita ang bastos na Vice Captain Dude na crush niya. Sa wakas ay sinaway na ni Elder Gurren ang wala pa sa gulang at tapat na hanggal na si Garrett. Hinampas niya sa likod ng ulo ang hepe na parang batang pasaway sa isang mapang-abusong sambahayan. Napakalakas ng impact ng heat na yun sa sikat ng araw kaya naalis nito ang alikabok sa paligid nila. Gusto ni Elder Gurren na i-drill ang ideya na hindi nila dapat pabayaan ang kanilang pagbabantay kapag nakikitungo sa mga demonyo sa loob mismo ng makapal na bungo ni Garrett. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang gayong salungatan ay ang alisin ng problema ng walang anumang maluwag na pagtatapos. Sa pag-iisip noong gabing iyon nang idirekta ng pinuno ang matanda na makita ng tama ang putol-putol na katawan ni Izel, ang nakita lang nila ay isang dagwang bunganga na walang demonyong nakikita. Hindi inaasahan ng hepe na ang lalaking binugbog niya ay maaari pang umahan at umalis sa ganoong kahirap na kalagayan. Galit na galit si Elder Gurren. Si Garrett ay masyadong palpak at pabaya na humahantong sa pagtakas ng Vice Captain ng Great Demon Army. Inutusan kaagad ng matanda ang bawat orc na maaari pang gumalaw na magsuklay sa kagubatan at maghanap ng mga palatandaan ng nasugatan na demonyo.
Personal na pinangunahan ni Elder Gurren ang pamumuno para makapagtrabaho sila ng mahusay hanggat maaari. Ito ay isang karera laban sa oras. Napagtanto din ni Chief Garrick na siya ay nanggugulo ng malaki, kaya sa bawat orc na tumitingin sa kagubatan para sa anumang palatandaan ng bakas ng demonyo, siya ang pinakamahirap na nagtatrabaho. Napagtanto nilang lahat na kailangan nilang patayin ang demonyong iyon bago mangyari ang mas masahol pa. Si Isel sa kanan ay may medyo malaking paa mula sa kanila. Ang demonyo ay kilala rin sa kanyang bilis, kaya ang pagtakas sa mga orc na dalubhasa sa lakas ay medyo simple. Malubhang nasugatan siya matapos bugbugin. Tumutulo ang dugo mula sa bawat butas niya. Ang kanyang kamalayan ay umalis sa tiyan kanina, ngunit ang kanyang katawan ay tumakbo at tumakbo na pinalakas ng instinctual drive upang mabuhay. Nabigo ang misyon ng paglilinis, at tumakbo sila sa paligid ng kagubatan nang walang epekto habang si Isel ay nakaalis. Si Elder Gurren ay may ilang inis pa rin kay Chief Garrick sa pagpapaalis sa maluwag na iyon. Kung natapos niya ng maayos ang kanyang trabaho, hindi na nila kailangang pumunta sa full war preparation mode. Alam na ng hepe na siya ang may kasalanan, ngunit walang saysay na iyakan ang natapong sitaw. Trabaho ni Punong Garrick bilang pinuno na panatilihing ligtas ang lahat. Si Elder Gurren ay tumatanda na, at kailangan niya ang kanyang pagtulog para sa kanyang pananakit ng likod. Habang naglalakad palayo, tiningnan ni Chief Garrick ang talem at naramdaman ang bigat ng bawat orc sa nayon na umaasa sa kanya upang umakyat bilang isang mature na pinuno. Makakaasa lang si Elder Gurren na ang hepe ay magkakasama para sa paparating na digmaan. Siya rin ay umaasa na ang kanilang Dark Elf na kaibigan at maliit na ghoul ay makakarating sa tamang oras. Sa bilis nila, dapat malapit na sila sa kaharian ng duwende ngayon. Sa loob ng katawan ng matanda, tiniyak sa kanya ng kanyang Dragon Spirit Beast na walang saysay na mag-alala ng labis dahil mayroon sila ni Pubas. Sumagot si Elder Gurren sa kanyang Dragon Spirit, si Grutom, na ang kanyang katawan ay hindi na kayang maglaman ng ganoong kalakas na nilalang. Naabutan siya ng katandaan, ngunit walang alinlangan na kakailanganin niya ang tulong ni Grutom para protektahan ang mga tao ng Bubas anuman ang mangyari. Inasikaso na ni Gurren ang bawat aspeto ng paghahandang naiisip niya. Para lang maging ligtas, nagpadala siya ng messenger kay Butae para sa reinforcements. Kung sakaling mangyari ang mga hindi inaasahang bagay, ang mga kalapit na nayon ay aabisuhan sa pamamagitan ng kanilang Wolf Riding Express Messenger. Ang hinaharap ay hindi tiyak, at ang mga machinations ng mga kapangyarihan na higit sa alam nila ay gumagalaw sa ilalim ng mga anino. Ang mga kaalyado ay hindi kailanman naging ganoon kahalaga, at ang mga kaaway ay hindi kailanman naging napakapanganib. Ang isa ay makakaasa lamang na makumpleto ni Naran at Gul ang kanilang misyon nang walang anumang mga problema. Ang pangalan ko ay Ibayeg, at ako ang pinaka-nakakatakot at pinakamakamandag na hayop sa kagubatan na ito. Ang pinakamataas na mandaragit sa paningin kung saan ang bawat naninirahan sa kagubatan ay tumatakas sa gulat. Ngayon nagugutom na ako, at lahat dahil sa malalakas na ingay na nagmula sa pugad ng duwende kagabi na ikinatakot ng lahat ng aking biktima. Ngunit sa ngayon ay pinupulot ko ang bangunang paborito kong almusal. Manok. Ang manok ay nagdudulot sa akin ng kagalakan. Chicken joy. Naamoy ko ang sarap na yun sa dulo ng aking dila. Nandito lang. Kailangan ko lang pumunta at kunin ito. Ang amoy ng pritong karne ay sobrang nakakaakit, hindi ako makapaghintay na matikman ito. Pero may mga tao dito. Laging mga taong ito, pero mas maganda yon. Madali lang, iihin na nila ang pantalon nila pag nakita nila ako. Si Osan yun. Ginagawa niya ang paborito niyang bagay at nagluluto ng masarap na barbecue na nakakainggit at napakabango. Hindi gaanong oras ang lumipas mula noong labanan ng mga duwende, ngunit halos nakabawi na siya. Lahat salamat sa healing magic ng mga duwende. Oo, nakaramdam pa rin siya ng kaunting kirot sa lugar na yun, ngunit sarado na ang sugat at ngayon ay malaya na siyang nakagalaw. Ito ay isang kahangahangang mahika. Samantala, lumalapit na si Ibayeg sa kanyang biktima. Tawa siya ng tawa at siguradong ipapakita sa matabang lalaki kung ano ang tunay na takot. Sigurado siya sa sarili niya kaya sumirit pa siya, tumakbo ka kapag nakita mo ako. Tumalon si Ibayeg mula sa mga palumpong at bahagyang bumangon at sumirit ng nakakatakot hanggat kaya niya. Hoy Fatso, maghanda ka para sa iyong pagkamatay. Pero laking gulat niya, hindi man lang natakot sa kanya si Fatso Osan at hindi man lang kumikibo nang makita siya. Hindi ito nangyari ayon sa plano. Hindi ayon sa plano sa lahat.
Dahil tila nakita ni Osan ang ahas na ito bilang isang mahusay na merienda at nagsimulang dilaan at kuskusin ang kanyang mga kamay sabay sabing, "Jackpot, kung ano ang gusto kong kainin ngayon. Halika ka dito ahas." Sinugod niya ang kanyang biktima ng kasing bilis ng binalak ni Ibayeg. Siya ay nasa gulat at gulat, hindi maintindihan kung paano ito mangyayari. Siya ang nangungunang mandaragit dito. Gayunpaman, salamat sa kanyang mabilis na kidlat na reaksyon ng ahas, nagawa niyang iligtas ang kanyang balat at magtago sa likod ng grill. Habang si Osan ay hindi na malayan kung saan siya nagpunta, si Ibayeg ay hindi makahinga at nanginginig sa takot. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi natakot ang taong grasa, napaka-absurd. How dare he try to catch the great Ibayeg with his bare hands? Sa sobrang kabastusan ay nagawa niya lang akong sorpresahin. Huminahon ka at magpalamig, dapat akong magpalamig. Hindi kalayuan sa grill, si Reka at Roshan ay tahimik na naglalaro ng chess sa kanilang sarili. At hindi nagtagal ay masayang ibinalita ni Reka ang kanyang tagumpay. Ngunit nang makita kung anong uri ng mood si Roshan, kailangan niyang magtanong. Anong problema papa? Kailangan pa ba ng pahinga? Wala ka pang panalo kahit isang laro. Si Roshan, na nakabenda mula ulo hanggang paa, ay iniwan ang lahat ng kanyang mga tanong na hindi nasasagot at tumingin sa kanyang malungkot. Nakita ni Ibayeg ang kanyang pagkakataon sa lahat ng ito. Ito na, pagtubos. Sigurado siya na ang malaking dude na yun, na nakabenda, ay tiyak na pipi at nahulog mula sa isang puno. At dahil hindi siya makagalaw, siguradong matatakot at mapasigaw ang dalaga sa kanyang harapan. Tumungo si Ibayeg sa kanyang pagsirit, "Hey girl, humanda ka sa pagpanaw mo." Ngunit literal na nasa kalagitnaan siya, natigilan siya sa pwesto. Isang sulyap kay Roshan ay sapat na upang mapagtanto na siya ay nagkagulo. Hindi napigilan ng mga bendahe ang kanyang makapangyarihang aura. Isang tingin sa galit na mga mata ni Roshan at sa wakas ay malinaw na ito kay Ibayeg. Kung gusto niyang mabuhay ng kaunti, dapat na siyang umalis dito ngayon. Kaya't sumisingaw si Ibayeg mula sa lugar na iyon nang walang pagdadalawang isip at nagtago sa likod ng isang bato. Hindi man lang siya napansin ni Reka at na-misinterpret niya ang itsura ng daddy niya. Akala niya galit ito sa kanya dahil lagi niya itong binubugbog kaya tinanong niya ito, "Huwag kang magalit papa, magaling lang ako kay Dama." Halos hindi na makahinga ang kawawang si Ibayeg at nagtaka, "Ano ba yang guwang na mukha? My freaking skin's got goosebumps, I'm so lucky I moved fast, better stay away from him." Ito ay talagang masamang pagpili na pumunta doon. Buti na lang at hindi masyadong hopeless ang mga bagay para sa kanya at may tinapay na literal sa tabi ng batong pinagtataguan niya. Napagdesisyonan ni Ibayeg na, dahil sa kanyang gutom, madali siyang nagulat. Kaya't sisirain na lang niya ang tinapay na ito sa ngayon. Malapit sa tinapay na yon, si Gal at Ran ay lumalangoy sa ilog at nag-uusap tungkol sa mga kaganapan kahapon. Sabi ni Ran, "Nahimatay ka lang pagkatapos mong makita si Gal Amon kagabi Gal. Matagumpay kong napagaling ang iyong mga sugat. Ano ang nararamdaman mo ngayon?" Masarap na ang pakiramdam ni Gal at masaya ang buhay. Akala niya kagabi lang siya nahimatay dahil sa sobrang gutom niya. Kung nakain niya ang itlog ni Vivern ay ayos lang siya at hindi nahihimatay. Nasusuka si Ran nang marinig ang tungkol sa itlog na yun at asar pa rin na iniwan sila ni Gal ni Lomi at pumunta who knows where with those goblins. Nainis si Ran sa katotohanang nagsasayang lang sila ng oras dito at ngayon. Kung tutuusin, may ekstrang damit si Gal at naiwasan niya itong labhan. Siya mismo ay walang ibang pagpipilian dahil lahat ng damit niya ay may bahid ng dugo. At gayunpaman, sa lahat ng oras na ito, hindi pa sila nakakalapit sa Elven Kingdom. Pagod na si Gal na marinig ang mga reklamong ito at pumayag siyang makaalis sa tubig sa lalong madaling panahon. Nangako siyang patuyuin niya ang lahat ng damit ni Ran kapag tumakas sila at wala siyang dapat ipag-alala dahil pinalitan na rin siya ni Reka ng damit. Ang masungit na si Ran ay nagsisimula ng ipaalala kay Gal ang kanyang nakakainis na auntie kaya napaisip siya kung nahuli ba ni Ran ang kanyang sakit. Sa huli, ang ikinatuwa lang ni Gal ay naging green na naman siya at hindi na muling nakarinig kay Ahmad nitong mga nakaraang araw. Samantala, pinagmamasdan silang mabuti ni Ebyag at pagkatapos ng lahat ng kanyang mga kabiguan, hindi siya maaaring maging masaya na nakilala niya ang mga paipang batang ito na laging walang kabuluhan. At ang pangunahing bagay na interesado siya ay ang kanilang tinapay na kakainin niya.